Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Budwa. Shoutout kay Nick De Padua. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! 5.6 bilyon. 5.7 bilyon. Ang dalawang mayayamang negosyante ay hindi sumuko, at agad na sinundan ang CP matapos sumigaw si Han Sanchen ng mahinahon. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, na may kaunting kahulugan. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa dalawang mayamang lalaking iyon, mas pinapahalagahan niya ang may apelyidong Zuang. 6 na bilyon. Tumingin sa kanya si Han Sanchen at gumawa ng isa pang alok. Nagkatinginan ang dalawang mayayamang negosyante, at tila napahiya saglit. 62, 65. Sinabi ni Han Sanchen, 75. 76. Halatang paiba-iba ang mukha ng negosyante. 77. Hindi rin maganda ang itsura ng isa. Ang presyo ay itinaas ng mas mataas, at ang dalawang mayamang mga ngalakal ay nagsisimula ng magpumiglas. Ngunit hindi pa rin kumikibo ang pinangalan ng Zuang. Si Han Sanchen ay medyo nag-aalinlangan, maaari bang talagang iniisip niya na ang iba ay masyadong masama? 100. Simpleng sabi ni Han Sanchen. Limitado rin ang kanyang pasensya, kaya tinatamad siyang maghintay sa apelyidong Zuang. Kahit na may paraan talaga siya para guluhin ang sarili niya, parati siyang darating, bakit dahan-dahan pa siyang maghintay doon? Paano matatakot ng dragon ang isang earthworm? Muling nagkatinginan ang dalawang mayayamang negosyante, at ni isa ay walang itinaas ang kanilang mga kamay. Ang presyong ito ay malayong lumampas sa kanilang psikolohikal na inaasahan, at ang paraan ng pagtaas ng Han Sanchen ay talagang nakakatakot. 10 bilyon sa unang pagkakataon, 10 bilyon sa pangalawang pagkakataon. Sasamantalahin din ni Luo Jin ang pagkakataon. Naturally, sa oras na ito, hindi niya palalampasan ang ganoong magandang deal, at ang presyo ay itatakda kung siya ay magsasalita ng nagmamadali. 11 bilyon. Nang malapit nang makumpirma ang ikatlong tunog at tatama na ang martilyo, sa wakas ay nagsalita ang apelyidong Zuang na kanina patahimik. 11 bilyon. Hindi man lang natatakot sa 10 bilyon ni Han Sanchen, 1 plus 1 bilyon, tulad ng katapangan, agad-agad na napalingon ang lahat ng naruroon. Si Boss Zuang ay isang toro. I'll go. It's been a night. Boss Zuang finally made a big move. Panahon na para gumawa ng malaking hakbang para harapin ang bastard na ito. Tama lang, masyadong mayabang ang lalaking iyon, mabuti pang ilabas ang galit natin para sa atin. Oy, 11 bilyon, guwapo. Yung batang yan, maglakas loob ka pa bang lumabas? Fuck, napakayaman ni Boss Zuang, kaya magsaya tayo. Isang grupo ng mga tao ang tumayo na may apelyidong Zuang, at biglang kumulo. Masaya sila, sumasayaw, at nangungutya pa. Si Han Sanchen ay walang masyadong mood swings at bahagyang ngumiti. Sir, pasensya na po, nandito lahat para sumali sa auction. Walang saysay na umupo sa bench magdamag at panoorin kang mag-perform mag-isa. Hindi talented si Zuang, pero kaya kitang paglaruan. Gusto mo bang maglaro? Tumanggo si Han Sanchen, dahil inimbitahan ako ni G. Zuang, hindi ba magiging bastos kung tatanggi ako? Well, maglaro lang sandali, 15 bilyon, paano? 15 bilyon. Halos lumundag ang puso ng matandang Luo Jin, napakasaya niya. Sa katunayan, ang pinakamaagang halaga ng windwheel na ito ay humigit kumulang 5 bilyon, at talagang malaking tubo ang may benta ito sa presyong ito sa lupain ng mga demonyo. Pero whoever thought na sobrang bilis dumating ng drama, at triple sa isang kisap mata. Gayunpaman, si Luo Jin, na sanay sa malalaking eksena, ay alam na hindi ito ang oras para maging excited, at mas malaki pa ang tsansa niya. Boss Zuang, okay, dahil prangka si Mr.
Zuang, hindi ito itinatago ni Zuang. Sa ganitong paraan, ang alok mong 15 bilyon ay dagdag na 4 na bilyon sa aking orihinal na batayan. Bibilhin ko ito at magdagdag ng isa pang 5 bilyon. 20 bilyon. Wow! Sabay-sabay na sumabog ang mga taong kumukulo na. Pride, ito ang tunay na kay-abangan. 20 bilyon, anong klaseng konsepto yan? Astronomical figure sa astronomical figures, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtaas ng presyo ni G. Zuang ay direktang tinapakan ni Han Sanchen. Para sa mga taong minamaliit si Han Sanchen, o napupuot kay Han Sanchen, nakakaluwag ito ah. Tuwang-tuwa rin si Luo Jin, hindi siya nanindigan, umaasa lang siyang maglalaban ang dalawang panig hanggat maaari. Anyway, siya naman ang kumita sa huli. 2 bilyon. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Sa totoo lang, talagang nagalit si Han Sanchen nang makita ang mga tao sa paligid na nagpapasaya kay Zuang, at gusto niyang manahimik na lang ang mga taong ito. Ngunit sa sandaling umabot sa kanyang lalamunan ang mga salita, biglang tumawa muli si Han Sanchen. Nakuha niya, at nakuha niya. Pinaglalaroan pala ng bastos na ito ang sarili niya dito. Kapag nabid niya ang presyo ng sapat na mataas, ang taong ito ay biglang hihilahin ang kanyang sariling dumi, na magdulot sa kanya ng matinding pagkalugi. Noong panahong iyon, okay, mas matanda ako sa iyo ng 5 bilyon, 205 bilyon. Pero, 205 is a curse word in our world. It's not very auspicious. I'll add another 100 million, 251 billion. Mr. Zuang, how about it? Sa katunayan, naisip ito ni Han Sanchen sa oras na ito, at ang pag-alis ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng 20 bilyon ay hindi na kailangang sabihin na ito ay mataas, ngunit hindi bababa sa ito ay maaaring gumawa ng sinumang mayamang negosyante na magtanggol ng isang layer ng balat, at ang parehong ay totoo para sa apelyido Zuang. Gayunpaman, ayaw itong bitawan ni Han Sanchen. Since you dare to put your mind on my head, how can it be so simple to let you peel off? Gusto ni Han Sanchen na durugan niya ang kanyang mga buto. Bagamat ang paggawa nito ay madaragdagan din ang panganib, dahil sa sandaling sumuko ang kabilang partido, si Han Sanchen ay kailangang magbayad ng malaking halaga na 25.1 bilyon upang mabayaran ito. Para kay Han Sanchen, ang paggastos ng 10 bilyon na higit pa kaysa dati ay isang sakit sa puwet. Gayunpaman, si Han Sanchen ay napakabukas ng pag-iisip, ang pera ay hindi pa rin sa kanya, at ito ay ang unang bagay lamang ngayon, kung hindi siya gagawa ng mga hakbang, magkakaroon ng hindi mabilang na mga problema para sa huling 3 item. Kaya, kung gusto mong turuan ng leksyon, bigyan mo ng magandang pagkakataon, at patayin ang manok para gawing halimbawa sa unggoy. Bagay sa aso, habang gustong kunin ang pagkakataong mawalan ng pera, sikat din siya sa pagbigay para sa iba, sa naturang conference. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Ang lalaking may apelyidong Zuang ay hindi nagsalita, ngunit matamang tumingin kay Han Sanchen. Siya rin ang nanghuhusga. Ang paghinto sa oras na ito ay talagang magpapadugo ng husto kay Han Sanchen, at ang kanyang madiskarteng layunin ay nakamit din. Gayunpaman, ang resulta nito ay hindi ang pinakanasiyahan niya. Ang daming boses na kanina lang, nagpapasaya sa kanya, na saglit na nahumaling sa pakiramdam na nasa harapan niya. Kung titigil ka ngayon, magiging masaya ang lahat, ngunit tiyak na hindi ito masaya. Makakamit ko ang katanyagan, ngunit hindi sapat na maging isang Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag nito sa iyong sarili at pagtaas ng presyo kahit na mas mataas ay magiging mas ganap ang dramatikong epekto. Katulad nito, kapag lumabas ang mga resulta, ang katanyagan at pagsamba na makukuha mo ay magiging mas malaki. Pagkatapos ng lahat, kung gaano kahabag-habag si Han Sanchen ay inversely proportional sa kung gaano karaming pagsamba ang kanyang natamo. Sa makatuwid, ang apelyidong Zuang ay nagmamasid sa Han Sanchen. Kailangan niyang malaman kung may impulsiveness sa mga mata ni Han Sanchen. Kung gayon, siya ay niloloko sa kanyang sarili, at magiging madali para sa kanya na guluhin siya muli. Sa kabaligtaran, maaari rin siyang mahulog sa kanyang bitag, at ang pagkawala ay magiging napakabigat sa oras na iyon. Hindi siya pinansin ni Han Sanchen, lumingon at tumingin kay Luo Jin, Panginoon Luo, hindi maaaring maging masyadong sakam ang mga tao.
25.1 bilyon ang higit pa sa halaga ng bagay na ito mismo, oras na para magtakda ka ng presyo. Panipi, pagkatapos ng mga salita, ngumiti si Luo Jin. Sa oras na ito, ang apelyidong Zhuang ay tumingin din kay Han Sanchen na mas nakamamatay. Iniwan ni Han Sanchen ang lahat ng ito sa isang tabi. Sinadya niya. Alam niya na nang tumawag siya ng mas mataas na presyo, sa katunayan, opisyal na sinimulan ng dalawang panig ng laro ang pasimulan ng laban. Naghuhula ang lahat sa iniisip ng isa't isa, na para bang may 2 taong sinusubukang hulaan kung ano ang susunod na gagawin ng kabilang panig sa isang martial arts competition. Ang sinumang makahula ng tama at gumawa ng inisyatiba ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataong manalo. Sa kabilang banda, kung may nahulaan kahit isang hakbang na mali, gagawa siya ng isang maling hakbang sa larong ito, isang hakbang sa isang pagkakataon. Hindi na kailangang sabihin ni Han Sanchen kay Zhuang ng labis, kung hindi, ito ay magpukaw ng kanyang hinala. Gusto lang niyang mahanap si Lord Luo ng kusa. Napakasimple din ng layunin, gusto niyang ipamuka na gusto niyang gastusin ang perang ito at mabilis na kunan ng litrato ang bagay na ito, para maakit si Zhuang na lokohin. Ang ganitong diskarte ay mas mahusay kaysa sa pakikipag-usap sa apelyido Zhuang. Panginoon Luo, muling udyok ni Han Sanchen. Tumawa si Luo Jin, sinadya niyang humingi ng ganoong maliit na pagpupulong, syempre napakalinaw ng layunin. Ang mga customer ay maaaring makipagkompetensya sa isa't isa, o makipagkompetensya muli. Gayunpaman, nang makita ang paghihimok ni Han Sanchen, ang apelyidong Zhuang ay walang sinabi, at ang Luo City Lord ay walang magandang ideya. Okay, I announce, 25.1 billion for the first time. 25.1 billion sa pangalawang pagkakataon. 25.1 billion third. Etc. Nang kulang pa ang Luo City Lord sa huling salita para makomplito ang huling pamamaraan ng buong link, tumunog ang apelyidong Zhuang. Maingat niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Han Sanchen, ngunit pagdating sa mga huling salita ng ikatlong tawag, hindi pa rin siya nataranta, at kahit may pagnanasang nakatago sa kanyang mga mata. Ipinapakita nito na tiyak na hindi sinasadya ni Han Sanchen ang kanyang sarili, talagang gusto niyang bilhin ito. Kung gusto mong bilhin, tama, hinihintay na lang niya si Han Sanchen na tumalon sa malaking hukay. Mr. Zhuang, anong problema? Paanong hindi alam ni Luo Jin kung ano iyon, ngunit sa sandaling ito ay sadyang nagkunwari siyang nalilito. Ang apelyidong Zhuang ay hindi agad tumingin kay Luo Jin, ngunit direktang tumingin kay Han Sanchen. Oo nga, nang sumigaw si Han Sanchen ng, teka, bagamat sinubukan niyang itago ito, may hindi mahahalatang gulat sa kanyang mga mata. Mabuti, sa pangwakas na kahulugan, tumikim si Han Sanchen. Bihira para sa isang marangal na panauhin ang gumawa ng ganoong alok. Ako, si Mr. Zhuang, ay itataya ang aking buhay para samahan ang Ginoo, 25.1 bilyon, tama. Mas 100 milyon ka kaysa sa akin. Paano ito? Mas 900 milyon ako kaysa sa iyo. 31.1 bilyon. Ikaw, si Han Sanchen ay galit sa panlabas, ngunit halos. Tumawa siya ng malakas sa kanyang puso. Naguguluhan ba si Han Sanchen? Medyo, ngunit hindi masyadong marami. Kung tutuusin, madaling makuha ang pera, kaya madali itong gastusin. Kung naawa siya sa kanya, hindi siya maglalaro ng ganoon kaganda sa auction. Ang puntong ito ay mabuti para kay Han Sanchen na kumilos at lokohin si Zhuang. Napatunayan din ng mga katotohanan na mahusay ang kakayahan ni Han Sanchen sa pag-arte, at matagumpay na namarkahan ang apelyidong Zhuang. Guest, huwag kang magalit, katuwaan lang yan, dagdagan mo lang. Tumawa ng mahina ang apelyidong Zhuang. Kaiba sa diskarte ni Han Sanchen, ang mga mata ng lalaking ito ay puno ng provokasyon, halatang sinusubukang pukawin si Han Sanchen at gawing mahulog si Han Sanchen dito. Nagkunwari na itong duwag sa auction house. Sa madaling salita, kadalasan ay hindi niya magawang bumaba sa pwesto, hanggat mas kinukutya niya siya. Siya ay nakasalalay sa mahulog para sa bid. Tinitigan din ni Han Sanchen si Zhuang, at ganap na nagpanggap na nag-iisip. Tila malapit nang magbid si Han Sanchen. Nang makita ito, natural na hindi bibitawan ng apelyidong Zhuang ang napakagandang pagkakataon. Anong problema? VIP, hindi makabid. Kung hindi, hahayaan kong matalo si City Lord Luo sa auction.
Pagkasabi noon ay napatingin siya sa grupo ng mga mayayamang negosyante. Ang mga mayayamang negosyanteng iyon ay hindi tumulong sa palabas ngayon, at ngayon ay isang magandang panahon. Talagang napakatalino ng mga taong iyon, nang makita nila ang hitsura sa mga mata ni Zuang, agad silang kumilos. Haha, akala ko magaling siya, pero wala lang pala. Noong nakaraan, lahat sila ay maliliit na bagay, at ang presyo ay hindi masyadong mataas. Kaya, ang ilang mga tao ay nagpanggap na agresibo at binayaran ang presyo. Tawa ako ng tawa. Ang oso ay hindi gumagalaw ngayon. Hoy, ang pagpapanggap na agresibo ay nakasalalay din sa lakas. Kung wala kang ganoong lakas, huwag kang lumabas at magpakita ng iyong sarili. Ngayong nasa tuktok ka na ng listahan, ang taong ito ay mabubugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Kung ako siya, humanap ka na lang ng kapirasong tokwa at patayin mo siya. I'm so fucking shameless. Hindi yon. Isang grupo ng mga mayayamang negosyante ang halos tumitingin sa mga tao sa puti ng kanilang mga mata, at ang kanilang mga bibig ay puno ng matinding paghamak. At habang sila ang nangunguna, maraming tao na medyo hindi nasisiyahan kay Han Sanchen ay agad na sumunod. Puno ng tawanan ang buong eksena. Malamig ang ekspresyon ni Han Sanchen, at tahimik siyang tumingin sa taong may apelyido na Zuang, na para bang siya ay mapagpasensya at handa nang umalis. Bahagyang ngumiti ang may apelyidong Zuang at ikan-away ang kanyang mga kamay, lahat, mas mabuting mag-ingat kayo sa sasabihin ninyo. May mga tao na maaari ninyong pagtawanan hanggat gusto mo, ngunit may mga taong nakatakdang hindi maging daliri mo. Kahit papaano, ang kagalang-galang na panauhin sa harap mo ay nasa ganitong paraan. At saka, may sinabing pangit si Mrs. Zuang. Kahit na may personal kang hinanakit, pwede ba kitang hilingin na manatili at pag-usapan ito? Ayokong magalit ang ganoong kalaking lalaki kapag may binaril ako. Gusto mong mamatay, pero ayoko. Napangiti si Han Sanchen, nakakapagsalita nga ang lalaking ito, humihila at humakbang, humawak at umaangat. Sa totoo lang, kung hindi pa naging handa si Han Sanchen, maniniwala talaga siya sa lalaking ito na nonsense, nahulog sa kanyang katangahan. Ito ay talagang may pundasyon, at madaling mahulog dito. Sa mahabang paghinga, handa nang magsalita si Han Sanchen. Sumulyap sa taong may apelyidong Zuang, sinabi niya, mukhang ayaw talaga ni Mr. Zuang na agawin ko ang kayamanang ito sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!